Assalamualaikum and good morning everyone. Today's topic is about financing and lending is haram in Islam. Pag-usapan muna natin, ano ba ang financing? Ang financing guys, halimbawa na lang, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yung mga magulang dyan, laging nagbibigay ng pera sa kanilang mga anak. So hanggang lumaki yung mga anak nila, umaasa pa rin sa kanila sa kanilang gastos. Yan ang financing. Haram yan sa Islam. Bakit ko nasabi haram? Baka isipin nyo ng ganito. Ba't naman haram ang financing and lending? Di naman ako nagpapa-interest. Kasi takot ako baka magiging riba. Okay. Alam nyo kung bakit nagiging haram yan. Hindi siya literal na haram. Pero bakit nagiging haram ang pera? Ito pag-usapan natin ang financing and lending. Bakit nagiging haram? Kasi dahil dyan dumarami ang mga tamad. Hindi marunong maghanap buhay, dumarami. Hanggang tumanda sila, tamad. Kasi bakit? May naasahan silang pera mismo sa magulang. So wag natin pagsisihan ang 4Ps. Hindi yan sa 4Ps ang dahilan kung bakit maraming tamad. Ang dahilan mismo na sa magulang. So malinaw na. Pag-usapan na naman natin ang lending. Ano nga ba ang lending? Sabi niyo, nagpapahiram naman ako ng pera, hindi naman ako nag-i-interest dahil baka magiging riba yun, o sabi na lang natin riba. May interest man o walang interest, haram pa rin magpapahiram ng pera. Bakit? Bakit ko nasabing haram? Common sense ba guys? Bakit ko nasabing haram? Tulad ng sinabi ko kanina na ang financing and lending na hindi siya literal na haram, pero bakit nasabi kong haram? Kasi guys, tingnan nyo. Ang nagiging haram doon, pag pinapahiram nyo ang isang tao, o pinapautang nyo ang isang tao, tsak, marami dyan hindi nagbabayad sa inyo. Kaya, iyak na lang kayo ng iyak. Bakit siya sabi niya, hiram niya yung 10,000 ko. Ang usapan is 5 months. Ngayon 2 years na, hindi pa rin siya nakabayad. Kasi, alam nyo guys, pag pera na ang pinag-usapan, madali yan kalimutan ng mga tao. Maraming tao ganyan, madaling kalimutan ang pera, madaling kalimutan nila pag pera ang pinautang mo. Kung bigyan mo ng trabaho, let's say may mangutang sa'yo 15,000, sabi mo hindi kita bigyan na ngayon ng 15,000. Itong produkto ko ibenta mo yan. Pag umabot na yan ng 15,000, sa'yo na ang 15,000. Ganon dapat. Huwag kayong magpapahiram. Tapos ito pa, kung hindi kayo mababayaran, isusumbong pa kayo sa PDEA. Ang sabi doon, drug lord o kaya pusher. Tapos bigla na lang kayo magugulat bakit may pulis, may PDEA. Inosente naman kayo, hindi naman kayo gumagawa hindi naman kayo totoong pusher. Bakit nandyan ang PDEA? Kasi sa inyo yan Alam nyo ang pera, mainit yan. Katulad yan sa apoy. Sipin nyo na lang ang apoy. Pag hinawakan yan, maraming mag-aaray. Ganyan guys. Kung bakit haram ang pera na
ipahiram or igastos sa mga anak. Kaya kayo diyan, mga magulang, kung lumaki na ang mga anak nyo, let's say mga 12 years old na, turuan nyo magtrabaho sa inyo. Ang tunay na ayuda na sabi nyo sa mga politiko, kaya ito dumami ang tamadang, tunay na ayuda nandyan sa inyo. Kaya huwag kayong mag-ayuda at huwag kayong magpapahirim ng pera. Di bali nang sasabihin sa inyo, kuripot kayo. At least alam nyo ang kinabukasan na mangyayari. Alam nyo guys kung bakit ko ginawa to ang video na to. Hindi upang nagmamarunong ako, mas marunong pa ako sa ustads. Hindi upang magpasikat o magparaming views o whatsoever, ano man ang nasa isipan nyo. Kaya ko ginawa ang video na to dahil sa knowledge ko guys. Based on my knowledge, binabatay ko sa aking karunungan. Hindi ako magpasikat sa video na to. Hindi ako magpasikat sa social media sa video na to. Hindi. Nag-share lang ako ng aking kaalaman. Sana guys may matutunan kayo sa video ko na to. Guys, maraming salamat sa panonood ng aking videos. Bye bye. Peace.